Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1381. Mabangis na kumikinang ang mga mata ng lahat ng marinig ang alok ni Robert. Iyan ay isang kamangha-manghang alok. Ito ay perpekto laban kay Levi. Tama iyan. Mabubuhay kayong lahat sa iisang bubong muli. Iyon ay tiyak na isang bagay na maaari nating ay pangako. Pag-isipan mong mabuti ito. Ang gamot na ito ay hindi gaanong mapapakinabangan sa iyong kasalukuyang kalagayan, at kung tatanggi kang ibigay ito, hindi mo na makikita sina Zoe at Evie. Walang katapusang nagsasalita ang lahat. Inakala ng lahat na hindi matatalo ang kanilang mga kondisyon at hindi sila tatanggihan ni Levi. That was understandable since they thought na wala siyang kailangan para makasama muli ang kanyang pamilya. Sa kanilang pagtataka, tinanggihan kaagad ni Levi ang kanilang alok at sinabing, hindi na kailangan iyon. Sasanduan ko sila sa loob ng 3 buwan, at hindi ako nagmamadali. Gusto ni Levi na protektahan ng dakilang pamilya ng Westford ang kanyang at anak na babae sa ngayon, kaya't hindi niya iuwi sila ngayon kapag maaaring maging mapanganib. At saka, kaya niyang iuwi ang mga ito kahit kailan niya gusto. Dahil dito, walang saysay na talikuran niya ang isang bagay na kailangan para makuha lang ang mayroon siya. Iyon ay isang bagay na hindi inaasahan ni Meredith at ng iba pa. Natigilan ang lahat ng marinig ang sinabi ni Levi. Kukunin mo sila sa loob ng 3 buwan. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo, alam mo ba? Hindi ka pwedeng magsinungaling para maibalik sila. Hindi mo ba narinig ang rules kanina, Levi? Kailangan mong maging malakas bago mo sila makita. Eksakto. Kailangan mong maging Diyos ng digmaan muli upang maging kwalipikado para dito. Mabilis na pinaalalahanan ng lahat si Levi ng mga kondisyong inilatag. Hindi mo kailangang malaman ang mga detalye. Ang kailangan mo lang malaman ay sa loob ng 3 buwan, lahat kayo, kasama ang Great Family of Westford, ay tatayo at tatahimik habang iniuuwi ko sina Zoe at Evie, kumpiyansa na sinabi ni Levi. Baliw ka ba? Anong pagkakaiba ang maaaring gawin ng 3 buwan? Walang nakaintindi kung bakit ganoon ka-confident si Levi o kung bakit malakas ang sinabi niya. Halos hindi na niya kayang alagaan ang sarili niya. Paano niya makukuha ang pag-aproba ng Great Family of Westford? Imposible yan. Kaya determinado kang itago ang gamot sa iyong sarili. Iyon ba? Napatingin ang lahat kay Levi. Tumanggo si Levi at sumagot, tama. Ang gamot ay pag-aari ko, at wala itong kinalaman sa iyo. Maaari ko itong ipack-in sa aso, at hindi ka pa rin makapagreklamo tungkol dito. Boom! Ang mga salita ni Levi ay ikinagalit ng lahat. How dare he say that we are worthless than a moth? Levi Garrison, wala ka bang pakialam sa asawa at anak mo? Kung tayo, hindi mapakali si Jenny at umabot pa sa pagsisikap na gamitin sina Zoe at Forlivia para takutin si Levi. May lakas ka ba ng loob para gawin yun? Hamon ni Levi habang nakatitig sa kanya ng masama. Kahit na hindi umatake si Levi, parurusahan ni Cora ang sinumang magtangkang manakit kina Zoe at Forlivia. Mahal na mahal ni Cora ang dalawa, kung tutuusin, kaya walang makakabuli sa kanila. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Panoorin mo ang sinasabi mo, babae. Kapag nabalitaan ni Cora ang tungkol dito, mapaparusahan ka ng walang awa, mabilis na paalala ni Meredith. Si Zoe ay nakita, pagkatapos ng lahat. Napagtanto ni Jenny na siya ay nagkamali kaya't mabilis siyang tumalikod. Paano itong Levi, bakit hindi ka magtanong sa amin? Gagawin namin ang lahat basta bigyan mo lang kami ng gamot, sabi ni Robert. Masyadong mahalaga sa kanila ang gamot. Pagkatapos ng lahat, maaari nitong ianggat sila sa isang bagong antas. Wala akong mahihiling sa iyo dahil nasa akin ang lahat ng gusto ko, diretsong sagot ni Levi. Natigilan ang lahat habang nakatingin kay Levi. Ang Ashley na ito ay hindi magpapatinag sa anumang bagay. Sinubukan nilang maging mabait, at sinubukan nilang maging masama, ngunit walang gumana. Sa kasamaang palad, hindi sila naglakas loob na banta sina Zoe at Forlivia, kaya't talagang wala silang pake kay Levi. Pakiusap umalis ka na. Kailangang magpahinga ni Mr. Garrison, pakiusap ni Minka habang sinenyasan ang lahat ng umalis. Lahat ay hindi nasisiyahan nang umalis sila. May idea ako, sabi ni Logan. Ano ito? Sabihin mo sa amin. Nagsilapitan ang lahat.
Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1382. Dahil wala tayong magagawa kina Zoe at Evie, ang tanging magagawa natin ay ang targetin ang ina ni Levi. Ibinahagi ni Logan habang ang masamang tingin ay dumaan sa kanyang mga mata. Ang kailangan lang natin ay nasa ilalim natin ang kanyang ina. Tiyak na ibibigay niya ang gamot kapag ginawa namin iyon. Mabilis namang sumang-ayon si Jenny at sinabing, tama ka. Kapag hindi niya ibinigay, papatayin ko ang nanay niya. Lalagyan ng nobela. Sina Harry, Meredith, at ang iba ay napalingon sa isa't isa. Medyo nag-alinlangan sila tungkol dito. That was understandable since kilala naman nila si Emma, at hindi talaga sila okay na saktan siya. Kailangan nating gawin ito para masigurado ang kinabukasan ng mga pamilyang Lopez at Black. Lumingon sina Harry at Meredith at tumingin sa mata ng isa't isa bago sila nagpasya na sumama dito. Okay, ilabas natin lahat. Magiging maayos din ang lahat basta ibibigay ni Levi ang gamot, gayunpaman, sabi ni Robert para gamaan ang pakiramdam. Tuwang-tuwang pumunta si Cora at nagtanong tungkol sa kanilang paglalakbay nang makita silang bumalik. Nalaman niya kaagad ang nangyari matapos makita ang ekspresyon ng lahat. Ano ang nangyayari? Hindi mo kayang gawin ang isang bagay na napakasimple. Galit na ungol ni Cora. Magpahinga ka, Cora. Tiyak na malulutas namin ang isyo, at hindi namin kayo pababayaan, pangako ni Meredith at ng iba pa. Mabuti, sabi ni Cora habang lumalambot ang ekspresyon niya. Ang mga miyembro ng Great Family of Westford ay hindi rin naging idle. Kinuha nila ang lahat ng kanilang mga nakikita at koneksyon upang mahanap si Levi. Pinangunahan pa nga ni Judy ang isang team ng personal upang walisin ang lugar at hinahanap ang bawat sulok ng Northampton. Desidido siyang hanapin si Levi. Lolo, hulaan mo kung ano ang natuklasan ko, excited na ibinahagi ni Judy nang bumalik siya. Ano ito? Matamis na tanong ni Thierry nang makitang sinenyasan siya ni Judy. Pinunasan niya ang kanyang lalamunan at pinaalis ang lahat sa silid. Ngayon, hindi ko sinasadyang malaman ang Great Family of Frostford ay narito sa Northampton. Naging low profile sila, at parang may hinahabol sila. Nagkataon na nakita ni Judy ang mga mandirigma ng Great Family of Frostford na nakatago sa lugar na tinitirhan ni Levi. Ano ang nangyayari? Ang Great Family of Frostford ay kumikilos ng kakaiba. Sila ang humiling na sirain ang naunang nilagdaan na kasunduan at iginiit na sila ay magiging maayos kahit na ang kontrata ay walang bisa. Hindi ako makapaniwala na talagang naglaro ito sa paraang sinabi nila. Bulong ni Thierry habang hinahaplos ang kanyang balbas. Nalaman mo na ba kung sino ang hinahanap nila? Tanong ni Thierry. Hindi pa, pero nakapalibot sa isang manor ang mga fighters nila, and I'm guessing na doon nakatira ang taong hinahabol nila. Ipinadala ko na ang aking mga tauhan upang imbestigahan ang bagay na ito at pupunta ako ngayong gabi, ulat ni Judy. Kung gayon, may natutunan ka ba tungkol sa misteryosong lalaki? Tanong ni Thierry. Iyon ang pinaka-inaalala niya. Hindi pa, ngunit hinanap ko ang halos bawat pulgada ng Northampton sa nakalipas na buwan. May ilang lugar na lang tayong dapat tingnan. Nang lumipas ang gabi, bumalik ang mga especially iyan ng Great Family of Westford para iulat, Ms. Langston, halos napalibutan na namin ang manor kung saan natuklasan ang mga mandirigma mula sa Great Family of Frostford. Panipi. Nang marinig ang mga salitang iyon ay agad na kuminang ang mga mata ni Judy. Tara na, gusto kong makita kung sino ang pinupuntahan ng Great Family of Frostford. Hindi nagtagal ay dumating na si Judy at ang kanyang mga tauhan sa mansyon. Dumaan sila sa mga gwardya ng Great Family of Frostford at pumasok sa manor ni Levi. Manatili ka rito at hintayin ang aking senyales. Papasok na ako, bili ni Judy. Okay naman ang lahat dahil malakas ang laban ni Judy. Hindi nagtagal, dumaan si Judy sa mga tauhan ni Minka at pumasok sa mansyon. Laminggalinga siya sa paligid at napansing walang tao. Ang natitira na lang ay ang kwarto. Nagtiptoed si Judy. Umalis ka na, baka mawalan ka ng buhay. Biglang sabi ng isang tao. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1383. Nagulat sa tunog, nagmamadaling napaatras si Judy at napatitig sa pintuan ng kwarto. Lumabas ka kung maglakas loob ka. Sigaw niya. Boom.
Isang biglaang hampas ng malamig na hangin ang tumama kay Judy mula sa likuran at nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Nang lumingon siya, isang malaking kamay ang mabilis na humawak sa kanyang leeg at itinaas siya. Naiwan na nakabitin sa himpapawid, natagpuan ni Judy ang kanyang sarili na hindi makaganti. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam na ramdam niya ang pagkawala ng buhay niya habang humihigpit ang hawak sa leeg niya. Namumula at naghahabol ng hininga, nagsimula nang mawala ng malay si Judy nang biglang umalangaw-ngaw ang isang boses. Ikaw. Sa wakas ay lumuwag ang pagkakahawak sa leeg ni Judy, at lumulutang siya sa sahig, na palunok ng hangin. Habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo upang salubungin ang tingin ng kanyang umaatake, nagulat si Judy sa kanyang buhay. Hindi ba't ito ang lalaking matagal ko nang hinahanap? Ikaw. Kung alam kong ikaw iyon, hindi na sana ako pumapasok. Bulalas ni Judy bago ipaliwanag na naroon siya dahil sa Great Family of Frostford. Oh, nakikita ko, sagot ni Levi. Nag-ipon ng kanyang lakas ng loob, idinagdag ni Judy, ano ang gusto ng Great Family of Frostford sa iyo, maaari ko bang itanong? Gusto nila akong patayin. Ano, patayin ka? Baliw ba sila? Hindi makapaniwalang tanong ni Judy. Umalis ka na habang kaya mo pa. Baka hindi ka na kasing swerte sa susunod. Utos ni Levi. Kung hindi niya tiningnan ng mabuti si Judy, iisipin niyang isa itong asasin at walang pag-aalinlangan itong pinatay. Naiintindihan. Sagot ni Judy bago umalis na bakas sa mukha niya ang pagkasabik. Ngayong alam na niya kung saan nakatira si Levi, maaari niyang gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Isang mabungang paglalakbay. Hindi ko lang nalaman kung ano ang pinagkakaabalahan ng Great Family of Frostford, ngunit natagpuan ko rin ang lugar ng tirahan ng misteryosong lalaki. Hindi napigilan ang kanyang pananabik, tumakbo si Judy pauwi upang makuha ang kanyang impormasyon kay Thierry. Ano, nahanap mo na ba yung lalaki? Sigaw ni Thierry na halatang mas excited pa sa iba. Oo, tama iyan. Alam ko kung saan siya nakatira. Ang kanyang saloobin sa akin ay mas mahusay din kaysa noong nakaraan. Nahihiyang sagot ni Judy. Ang galing. Kahit na si Thierry ay namumulaklak sa pananabik, sina Cora, Meredith, at Zoe ay hindi gaanong pareho sa kanya. Nagulat sila na ang lalaking nakakuha ng respeto ni Thierry ay malapit nang lumabas sa limelight. Kailan nagpa siya ang gayong malakas na presensya na biyayaan ang Northampton, at bakit wala sa amin ang nakarinig tungkol dito? Ay, may isa pa po, Lolo. Ang mahusay na pamilya ng Frostford ay nagbabalak na patayin siya. Bulong ni Judy, lalagyan ng nobela. Ganoon ba? Tapos may sama ng loob sa pagitan nila. Kahit gaano kalakas ang Great Family of Frostford, magiging mahirap para sa kanila na pabagsakin ang ganoong lalaki. Pero, death threat pa rin siya. Kahit pa siya kalakas, madali pa rin para sa kanila na patayin gaano siya. Matapos itong pag-isipan, sumagot si Thierry, kung ganoon, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa mga miyembro ng Council ng Great Family of Frostford. Ipapagawa ko sa kanila ang isang pabor at itigil ang pagpupursage sa bagay na ito. Walang problema, Lolo. Kapag naayos na namin ang usapan sa Great Family of Frostford, tatanggapin namin ito bilang tanda ng aking kasalanan at aanyayahan ang Mystery Guy na sumali sa aming Great Family of Westford. Sa tingin mo ba tatanggihan niya tayo? Inilatag na ni Thierry ang kanyang mga plano. Tutulungan niya ang misteryosong lalaki na palayasin ang banta ng kamatayan mula sa Great Family of Frostford bago ibigay ang imbitasyon sa kanya. Sa oras na iyon, ang lalaki ay magkakaroon ng utang na loob na wala siyang dahilan upang tanggapin si Thierry. Malaking pabor ang gagawin mo sa kanya kung aayusin mo ang bagay na ito para sa kanya, Lolo. Dapat ay labis siyang nagpapasalamat sa iyo, kaya bakit niya tatanggihan ang iyong imbitasyon? Mabuti, titingnan ko agad ito at hahanapin ko siya bukas. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1384. Nang walang pag-aalinlangan, nakipag-ugnayan si Thierry sa mga miyembro ng konseho ng Great Family of Frostford. Sa personal na pagtitiwala ni Thierry para kay Levi, ang mahusay na pamilya ng Frostford ay walang pagpipilian kundi ang pagbigyan ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kayang saktan ang ulo ng Great Family of Westford. Bukod pa rito,
Ang pagkamatay ni Sampson at ng iba pa ay walang kabuluhan at hindi karapat-dapat na ituloy kung ito ay nagtataguyod ng pagkapuot ni Thierry Langston. Nang maayos na ang usapan, bumaba si Thierry sa telepono na nakaramdam ng hiya. Gaano man kalaki ang mga problema, ang kailangan lang ay isang salita mula sa akin upang malutas ang mga ito. Totoo ang sinabi niya. Kung ang isang tao ay magkakaroon ng mahusay na pamilya ng Frostford na mainit sa kanilang mga takong, walang paraan na magagawa nilang iwasan ang bala. Ngunit ang kailangan lang gawin ni Thierry ay sabihin ang salita. Sa kanyang mga mata, walang duda na ang bihirang henyo na nakilala niya ay malakas at karapat-dapat na maging kahalili sa 5 dragons ng Erudia. Gayunpaman, hanggang sa siya ay ganap na lumaki sa kanyang kapangyarihan, madali pa rin siyang mapawi ng Great Family of Frostford. Ang lalaki ay talagang katulad ng ibang ordinaryong tao, maliban sa ginawa niyang malaking halaga ang Great Family of Frostford sa kanyang mga aksyon. Dahil dito, makatwiran lamang na sila ay aalis para sa kanyang dugo. Ngayong nalutas na ni Thierry ang bagay, alam niyang malaki ang pagkakautang sa kanya ng henyo. Higit sa ano paman, nais ni Thierry na ipakita sa kanya ang kapangyarihan at halaga na mayroon ang Great Family of Westford. Kinabukasan, excited na naghanda si Thierry para sa kanyang pakikipagkita sa kanya. Gayunpaman, nang hilingin ni Cora at ng iba na sumunod, tinanggihan silang lahat ni Thierry. Ang pagkakaroon mo sa paligid ay magpapalubha lamang ng mga bagay. At saka, malapit na siyang makasama sa aming pamilya. Makikita mo siya pagkatapos. Hindi nagtagal, nakarating na si Judy sa mansyon ni Levi kasama si Thierry. Mister, ako si Thierry Langston ng Great Family of Westford. Gusto naming mag-request ng madla kasama ka ng apo ko. Sigaw ni Thierry. Nang marinig ang pamilyar na boses, binuksan ni Levi ang pinto, nakakunot ang noo nito, lalagyan ng nobela. Anong gusto mo? Napaka-persistent ng mga taong ito. Bakit hindi na lang nila ako iwan? Mister, may magandang balita ako sa iyo. Oh, ano ito? Tanong ni Levi, nakatingin kay Thierry na may pagtatanong. Narinig ko ang tungkol sa iyong problema sa Great Family of Frostford, kaya personal kong inayos ang bagay para sa iyo. Pagmamalaking bulalas ni Thierry. Kahit anong sama ng loob mo kay Frostford, nangako sila sa akin na titigil na sila sa paghabol sa kanila. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa iyong buhay. Sa wakas ay naunawaan ni Levi kung bakit umatras ang pananambang na ipinadala ng Great Family of Frostford. Ang lahat ay dahil namagitan si Thierry sa ngalan niya. Kailangan ba iyon, bagaman? Ang Great Family of Frostford ay walang iba kundi isang maliit na prito para sa akin. Kung nag-abala lang ako, matagal ko nang nilabas ang mga kawatan nila sa pananambang. Okay, malamig na sagot ni Levi. Ang walang humpay na tugon ni Levi ay natigilan kina Thierry at Judy. Sa lohikal na pagsasalita, dapat silang pasalamatan ni Levi sa pagtulong sa kanya sa gayong seryosong bagay. Kaya bakit siya walang pakialam tungkol dito? Naisip ba niya na kaya niyang mag-isa na kunin ang buong Great Family of Frostford? Ganon na ba siya kabusog sa sarili niya? Mister, alam mo ba na hinahabol ka ng Great Family of Frostford? Oo. Tanong ni Thierry. Siyempre, alam ko yon. Hindi ito kamakailang balita. Ang sarap pakinggan. Tinulungan kitang ayusin ang hindi malulutas na problemang ito, ngunit hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ang tanging hinihiling ko lang ay ang mapabilang ka sa aming mahusay na pamilya ng Westford. Thierry beamed and added, ganun pa rin ang kondisyon ko noon. Sa sandaling sumali ka sa amin, ikaw ang magiging leader namin sa hinaharap. Dahil nilinaw ni Thierry ang kanyang sarili, binigyan ni Judy si Levi ng isang mausisa na tingin. Walang paraan na tatanggihan niya ang alok ni Lolo. Bakit ako magpapasalamat sa iyo? Humingi ba ako ng tulong sa iyo? At saka, hindi ako nagbibigay ng ad-asterisk man tungkol sa Great Family of Frostford. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1385. Lahat ng sinabi ni Levi ay walang iba kundi ang katotohanan. Ang mahusay na pamilya ng Frostford ay hindi maglalakas loob na gumawa ng isang hakbang kahit na sila ay laban lamang sa North Skylord, pabayaan si Levi mismo. Bakit pa ang tagal nilang namamalagi sa pananambang? Labis na natigilan si Thierry sa mga sinabi ni Levi at sa kanyang kayabangan. Ito ay walang katotohanan.
Aminado kami na malakas ka, ngunit hindi sa lawak ng pagpigil sa buong mahusay na pamilya ng Frostford. Maaaring mayroon kang potensyal na maging isa sa 5 dragons ng Erodia, ngunit ang iyong mga kakayahan ay malayo pa rin sa kanila. Kung gusto mo ng Great Family of Frostford na patayin, magiging kasing dali pa rin ito ng Pai. Si Thierry ay nanindigan sa paniniwala na ang lahat ng mga kahanga-hanga ay may pinagbabatayan lamang na potensyal. Ano man ang maaaring mangyari sa kanila bago nila ganap na matuklasan ang kanilang potensyal. Si Levi ay walang pagbubukod. Mister, parang hindi mo na-realize ang pwesto mo ha. Oo, malakas ka, ngunit nangyari ng oras ang paglago. At marami pa ang dapat mong palaguin bago mo malabanan ang Great Family of Frostford nang walang takot. Nang hindi sumagot si Levi, idinagdag ni Thierry, kung sasali ka sa amin, ay lalaan ko ang lahat ng nakikita ng Westford para sanayin at protektahan ka hanggang sa maabot mo ang iyong buong potensyal. Inakala ni Thierry na sapat na hindi niya napatunayan ang kanyang sinseridad, ngunit sayang, ang hindi niya napagtanto ay mas makapangyarihan si Levi kaysa sa inaakala niya. Tumawa si Levi at sumagot, maaari akong sumali sa iyong dakilang pamilya, ngunit sa isang kondisyon. Ano ito? Ipaalam sa akin. Ang mahusay na pamilya ng Westford ay kailangang nasa back-end call. Gusto kong maging boss. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Levi, ang karamihan ay tumahimik, ang pagtataka sa bawat mukha. Walang nag-iisip na si Levi ay magiging ganoon kaambisyosa na kunin ang buong Great Family of Westford. Parehong hindi nakaimik sina Judy at Thierry habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Levi. Ang mga nasasakupan naman ni Thierry ay hindi na nakatiis sa pagkakahiga. Huwag kang maglakas loob na lumampas sa dagat. Maya-maya, nagsisigawan na ang iba. Sa tingin mo ba wala kaming makakalaban sa iyo? Ang aming mahusay na pamilya ng Westford ay puno ng mga bihasang manlalaban na madaling makakalaban sa iyo. Ikaw lang ang may potensyal na maging successor ng 5 Dragons ng Erodia, ngunit ang iyong mga kakayahan ay hindi malapit sa kanila. Tumawa si Levi, hindi pa rin nababaliw sa mga taong sumisigaw sa kanya. Anyway, yun lang ang kondisyon ko. Kung mabibigyan mo ako niyan, sasamahan kita. Kung hindi mo kaya, umalis ka na agad. Naramdaman ni Thierry na bumili ng kanyang hininga habang ang galit ay namumuo sa kanyang mga ugat. Sa huli, pinili pa rin niyang umalis. Kung tutuusin, magiging kabalbalan para sa kanya na bitawan ang kanyang posisyon sa Great Family of Westford. Walang paraan na ibibigay niya ito. Kahit na si Levi ay isang bihirang talento, siya ay masyadong mayabang. Matapos umalis sa mansyon ni Levi, ang lahat ay nagngangalit sa galit. Sino siya sa tingin ng lalaki? Wala ba siyang respeto kahit kaninong? To think hiniling pa niya ang aming pamilya. Ganyan kawalanjiya. Habang nagngangalit ang iba, nilinggan ni Judy si Thierry at tinanong, Lolo, ano ang iminumungkahi mong gawin natin sa susunod? Susuko na ba tayo? After a pause, she added, naniniwala ako na malalaman siya ng ibang puwersa sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, mas magiging mahirap na kunin siya sa ating panig. Hinaplos ni Thierry ang kanyang balbas habang pinag-iisipan ang sinabi ng kanyang apo. Ano ang iminumungkahi mo? Ang problema niya kasi masyado siyang mayabang. Hindi man lang niya akalain na ang 4 great families ang kapareha niya. Hanggat mapapatunayan namin na mayroon kaming mga manlalaban na mas malakas kaysa sa kanya, malalaman niya ang kanyang lugar at samahan kami. Agad na nagningning ang mga mata ni Thierry habang napabulalas, good. Sa tingin ko ito ay maaaring gumana. Kung ipaalam natin sa kanya na mayroon tayong mga taong mas malakas kaysa sa kanya, gusto niyang sumama sa atin. Ipasa ang aking mga order. Gusto kong bumalik kaagad si George sa Northampton. Oo, Lolo, si George Langston ay walang iba kundi ang nagtanong manlalaban sa buong Great Family of Westford, lalagyan ng nobela. Siya lang din ang may kakayahan sa 5 Dragons of Erodia. Kung gagawa siya ng kanyang hakbang, walang alin lang ang matatalo si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1386. Ang nasa isip ni Thierry ay kumbansihin si Levi minsan at para sa lahat. Nais niyang si Levi ay labis na humanga sa dakilang pamilya ng Westford na sasama siya sa kanila nang walang pag-aalinlangan.
Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan ni Thierry na ilabas ang kanyang pinakamagandang George na manlalaban, si George. Ang pagkakaroon ng mastered lahat ng Westford's fighting techniques, George ay kamay daw ng pinakamalakas na ultimate class warrior sa pamilya sa loob ng maraming siglo. Dahil sa mga kakayahan niya, hindi nakakapagtaka kung malalampasan pa niya ang ultimate class warrior. Sa madaling salita, makapangyarihan si George. Siya lamang ang maaaring lipulin ng mga hukbo at paksain ang mga bansa. Magsama-sama man ang buong Erudia, baka hindi pa rin nila siya mapapanalo. Iyon ang kapangyarihan ng isang ultimate class warrior. Ipinanganak sa panahon ng digmaan, minsang nagpakawala si George ng napakaraming kapangyarihan anupat halos makuha niya ang isang buong bansa. Gaano man katagal ang lumipas mula noon, walang sino man sa Great Family of Westford ang makakalimutan ang kanyang kapangyarihan at mga kontribusyon. Si George din ang dahilan kung bakit ang Great Family of Westford ay nagkaroon ng labis na kumpiyansa at kapangyarihan sa pakikipagtawaran. Dahil sa pagpapahiram niya ng kanyang kapangyarihan, hindi na kinailangan ni Westford na mag-alala tungkol sa pag-akyat ng iba sa kanilang mga ulo. Bakit pa pinirmahan ng mga Dragonites ang kasunduan sa amin? Lahat ito ay dahil nakaramdam sila ng pananakot sa presensya ni George. Napangiti si Thierry at napaisip, mukhang ang karahasan pa rin ang pinakamagandang paraan para magawa ang mga bagay-bagay. Tama iyan. Kung alam lang sana natin ng mas maaga, hindi na tayo mag-aaksaya ng ganito kalaking lakas, sagot ni Judy sabay tango. Ang Great Family of Westford ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Para sa kanila, ang pagsali ni Levi sa kanilang pamilya ay isang katiyakan na. Hanggat nasa tabi nila si George, walang paraan na tanggapin ni Levi ang kanilang imbitasyon. Pagkabalik sa pamilya Lopez, agad silang binati ni Cora at ng iba pa. Thierry, nakilala mo na ba ang misteryosong lalaki? Tumanggo si Thierry na sumagot, oo, meron. Hindi magtatagal bago siya sumama sa amin. Si Henry at Fabian naman ay hindi makapaniwalang nagkatinginan. Ginoo, Langston, mayroon bang tunay na makapangyarihang tao dito sa Northampton? Parehong nabighani si Zoe sa isiping iyon. Buong buhay nila ay naninirahan sila sa Northampton ngunit hindi pa nila narinig ang isang tao na maaaring makaakit ng labis na atensyon mula sa Great Family of Westford. Nag-e-exist siya. Nakilala ko siya, at dito siya nakatira sa Northampton. Sa pagkakataong iyon, napabuntong hininga ang lahat. Ang isang malaking shot ay nabubuhay sa ilalim ng kanilang mga ilong sa lahat ng oras na iyon, ngunit walang sino man ang nakakaalam ng anumang mas mahusay. Hihilingin sana ni Henry at ng iba pa ang address ng misteryosong lalaki ng isang maliit na boses ang pumutol, Daddy is the big shot. Si Daddy naman. Sa bulalas ni Forlivia, agad na napalingon sa kanya ang lahat. Evie, kamusta naman ang tatay mo? Hindi na siya ang God of War. Tanong ni Judy. Sumimangot si Forlivia at sumagot, mas makapangyarihan pa si tatay kaysa sa Diyos ng digmaan ngayon. Siya ang Crown King. Nagmamadaling tinungo ni Zoe si Forlivia at binuhat siya, ayaw niyang sabihin pa. Ginoo, Langston, alam mo kung gaano kalokohan ang mga bata. Huwag isa puso ang kanyang mga salita. Kinakabahang paliwanag ni Meredith. Kasalanan lahat ni Levi sa walang kahihiyang pagtawag sa sarili niyang Crown King. Tama iyan, Mr. Langston, huwag mong pansinin ang mga salita ng bata. Pagkatapos ni Meredith, nagsisigawan ang lahat, natatakot na baka magalit si Thierry sa mga salita ni Forlivia, lalagyan ng nobela. Sa gulat nila, may malamig na ngiti sa labi si Thierry. Siyempre hindi ako takutol. Alam ko kung ano ang kailangan para maging Crown King. Sa madaling salita, masasabi ko sa iyo ngayon na kahit na ang apat na mahusay na pamilya ay hindi maaaring linangin ang gayong individual. At si Levi Garrison ay naglakas loob na tawagan ang kanyang sarili bilang isa. Ha, imposible. Laking pasasalamat ni Thierry na hindi pumutok ang kanyang tuktok, lahat ay nakahinga ng maluwag. Evie, wala nang kalokohang ito sa hinaharap. Kinawian ni Zoe, napapout at hum si Forlivia bilang tugon. Kinabukasan, tinipon ng Great Family of Westford ang marami sa kanilang mga bihasang mandirigma sa Northampton, isa sa kanila ay si George Langston. Sa sobrang kahanga-hangang lineup, hindi napigilan ni Thierry na matawa.
Tingnan natin kung aamin ka na sa pagkakataong ito, Mr. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1387. Ang pagbabalik ni George ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang mas hindi inaasahan ay ang pagpapakita ng iba pang tatlong malalaking pamilya at ang mga Dragonites. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-usap ang lahat sa pananahimik na tono, ano ang nangyayari. First move nila ito, at ginagamit na nila ang kanilang trump card. Inilabas pa nga nila ang kanilang iniisip na manlalaban. Anong balak nilang gawin? Masyadong malakas si George. Isang pag-atake mula sa kanya, at ang lahat ay maaaring magbago sa isang gabi. Hindi pagmamalabos na sabihin na mayroong kahit isang dosenang dayuhang bansa ang mamamatay para maging tagapayo si George. Sa kanyang napakalawak na kapangyarihan, ang muling pagkabuhay ni George ay nakakuha ng higit na atensyon mula sa labas ng mundo. Ang lahat ng mga mata ni Erudia ay nasa Northampton na ngayon, sabik na naghihintay sa mga susunod na kaganapan. Natural, alam na alam ni Thierry ang atensyon na nakuha niya sa pagtitipon ng lahat ng kanyang pinaglalaban. Kung hahatakin pa niya ang bagay na ito, natatakot siyang mas maraming tao ang makakaalam ng presensya ng henyo. Hindi. Kailangan nating ayusin ito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling dumating si George sa Northampton, agad siyang dinala ni Thierry upang harapin si Levi sa kanyang manor. Lingid sa kanilang kaalaman, alam na ni Levi ang plano ni Thierry kay George. Pagkatapos ng lahat, naakit nito ang atensyon ng mga Dragonites, na ipinaalam naman ito kay Levi. Pagdating niya, sinimulan ni Thierry ang pagbigkas ng lahat ng mga nagawa ni George. Narito si George Langston, ang panangunahang manlalaban sa Great Family of Westford. Sa panahon ng digmaan na nangyari isang siglo na ang nakalipas, siya ang pinakamalakas na mandirigma sa kanilang lahat. Siya lang ang makakalaban ng buong bansa. Patuloy ni Thierry, sa listahan ni Erudia ng mga mapanganib na tao, si George ay kabilang sa antas ng SSSS. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan, kaya niyang lipulin ang mga bansa sa kalooban. Sa sandaling bumalik siya, ang mga Dragonites ay kailangan niyang ayusin ang kanilang mga mata sa kanya sa lahat ng oras. Kung may pagkakataong ilabas niya ang kanyang kapangyarihan, kailangan nilang gawin ang lahat para patayin siya o mahuli siyang buhay. Isang antas ng panganib sa SSSS. Naiisip mo ba, noong nakaraang siglo, ang pinakamataas na antas ay ang SSSS lamang? Bulalas ni Thierry pagkatapos ng ilang sandali. Hinaplos ni Levi ang kanyang baba at tumawa ng malakas. Oo, ako ang may level ng SSSS. Gaano man kalakas ang iba pang mga mandirigma, sila ay palaging isang ranggo na mas mababa kay Levi. Gayunpaman, kasama si George, sa wakas ay nakuha na ng mundo ang una nitong SSSS level fighter. Hindi katakataka na nagkagulo si Erudia nang lumabas at kumalat na parang apoy ang balita ng kanyang pagbabalik. Ang apat na mahusay na pamilya ay talagang hindi dapat pabayaan. Bulong ni Levi sa sarili. Marahil ang iba pang tatlong pamilya ay may mas malalakas na mandirigma. Noon lang, itinaas ni na Levi at North Skylord ang kanilang mga ulo, parehong nakatingin sa isang direksyon na may nakakamatay at malamig na tingin. Naramdaman nila na may dumating na isang makapangyarihan. True enough, umalangaw-ngaw ang boses ni Thierry. Mister, nandito na naman ako. Sa pagkakataong ito, papatunayan ko sa iyo kung gaano kalakas ang Great Family of Westford. Sigurado akong magbabago ang isip mo at sasamahan mo kami kaagad. Umiling si Levi sa inis. *Man, hindi ako pababayaan ng mga taong ito. Sa labas ng manor, 12 ng mga tao mula sa Great Family of Westford ang nagtipon. Lahat sila ay bihasang manlalaban, na kayang pabagsakin ang hindi mabilang na mga kaaway ng sabay-sabay. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa kanila ay ang nakatayo sa likuran. Nakasuot ng berdeng balabal, siya ay mukhang maamo at madaling pakisamahan na may maputi at pinong balat. Siya ay mukhang hindi mas matanda kaysa sa 40, ngunit higit siya sa 100 taong gulang. Nagkaroon pa nga ng mga tsismis na nagsasabing halos 200 taong gulang na siya, ngunit walang bakas sa kanyang mukha para ibigay iyon. Ganyan ang kapangyarihan ng Ultimate Class Warrior. Ang mga bihasa sa martial arts ay walang hangganang enerhiyang dumadaloy sa kanilang katawan. Hindi lamang iyon nakakatulong upang maantala ang pagtanda,
ngunit maaari rin itong pahabain ang kanilang mga lifespan. Dahil dito, hindi isang sorpresa kung ang nangungunang Ultimate Class Warrior ay tunay na nabuhay ng halos 200 taong gulang. Kalmadong pumunta si George Langston sa harapan at tinitigan si Levi. Siya ba iyon? Habang pinagmamasdan niya ang ugali ni George, mas lalong naniwala si Levi sa mga tsismis na iyon, lalagyan ng nobela. Sigurado akong halos 200 ang matandang ito dito. Excited na tumanggaw si Thierry sa ulo. Tama iyan. Siya na nga. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1388. Makapal ang hangin sa tensyon habang sina Levi at George ay nagtama ang mga mata sa isa't isa, lalagyan ng nobela. Mister, dahil sinabi mo na hindi ka natatakot sa apat na mahusay na pamilya, kailangan lang naming ipatikim sa iyo ang aming kapangyarihan. Sigaw ni Thierry. Ang laban na ito ay magpapatunay sa iyo na hindi mo maipapanalo ang Great Family of Westford. At malalaman mo rin na hindi ka kasing lakas ng sinasabi mo. Sigurado akong gugustuhin mong sumama sa pamilya namin pagkatapos nito. Pagkatapos ay lumingon si Thierry kay George at sinabing, ipauwi ko ito sa iyo, guro. Pinalaki ni George si Levi at napaisip, isang bihirang kababalaghan talaga. Masasabi kong karapat-dapat kang magtagumpay sa 5 dragons ng Erudia. Makinig ka dito, bata. Maging alagad ko, at aayusin kitang maging kasing kapangyarihan ng 5 dragons. Ano? Ang pagkuha kay Levi bilang isang alagad. Ang biglaang pangyayaring ito ay hindi inaasahan ni Thierry at ng iba pa. Sa kabila nito, tinapunan pa rin ni Thierry ng masamang tingin si Judy. Parang gusto niyang sabihin dito kung gaano siya naging tama sa lahat ng nakaraan, na si Levi ay isang mainit na kalakal na gusto ng lahat ng isang piraso sa kanya. Nanatiling gulat si Judy at ang iba habang nakatitig kay George at Levi. Sa halos 200 taon ng kanyang buhay, hindi pa nagkaroon ng disipulo si George. Maraming tao mula sa Great Family of Westford, kabilang si Thierry, ang nakiusap kay George na kunin sila noon pa. Nako, tinanggihan niya ang bawat isa sa kanila. Ngayon, hindi lang gusto ni George na kumuha ng alagad, kundi siya rin ang nag-alok ng alok kay Levi. Kung ang natitirang bahagi ng Great Family of Westford ay nabighani nito, walang alinlangan na magkakaroon ng kaguluhan. Bukod sa lahat ng iyon, ang pinakamahalagang punto ay kung gaano kalaki ang potensyal ni Levi, sa lawak na kahit si George ay gusto siya sa ilalim ng kanyang pakpak. Gayunpaman, ngumiti si Levi at walang sabi-sabi, hindi ka karapat-dapat na maging disipulo mo ako. Ganyan kabastusan. Anong pinagsasabi mo? May ideya ka ba kung sino ang lalaking ito? Ang lakas ng loob mo. Si Master Langston ang nagtanong Ultimate Class Warrior at isa ring nagtanong ng manlalaban sa buong Great Family of Westford. Ang swerte mo na gusto mong maging alagad. Walang sabi-sabi na ang lahat ay namangha sa sinabi ni Levi habang pinapayuhan nila siya. Nagbago rin ang ekspresyon ni George. Sa lahat ng kanyang mga taon, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kasenggit na tanga. Walang alinlangan na si George ang pinakamakapangyarihan at pinakakarapat dapat na tao sa mundo bilang isang guro. Kaya sino pa ang posibleng gusto ni Levi? Si Thierry at Judy ay parehong nasa bingit ng pagkawala ng kanilang isip. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, ngunit si Levi ay itinapon ito na parang wala lang. Galit ba siya? Sa lahat ng taong kutsain, kailangan niyang kulitin si George. May death wish ba siya? Walang magawang umiling si Levi at bumantong hininga. Labanan ba ang gusto mo? Kung gayon, putulin na natin ang kalokohan at labanan na. Malaya ka, pero hindi ako. Mayabang. Masyado siyang mayabang. Nagngangalit ang lahat habang nakatingin kay Levi. Umiling din si George at sinabing, bata, may kabayaran sa pagiging mayabang. Sa palagay ko ang binatang ito ay hindi pa nakakaranas ng anumang pag-urong sa buhay. Hulaan ko kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Mag-ingat ka ngayon, binata. Nang matapos magsalita si George, ginawa niya ang kanyang unang hakbang. Isang maliit na hakbang lang, muling lumitaw si George sa likod ni Levi sa isang kisap mata. Lahat ay tumingin sa pagkamangha at lubos na hindi makapaniwala, hindi mo ari kung paano nagawa ni George iyon. Ang kanyang mga diskarte ay napakapulido na ang mga ito ay lampas sa pag-unawa. Maging ang North Sky Lord ay nabigla sa kahusayan ni George sa bilis.
Si Levi, gayunpaman, natigilan sa kanyang lugar, tila masyadong tulala upang mag-react sa anumang paraan. Boom! 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 Si George, na nakatayo pa rin sa likuran ni Levi, ay gumawa ng kanyang pangalawang hakbang. Naglabas siya ng mga suntok sa bilis ng kidlat, na walang iniwan kundi labo sa lahat ng nanunood. Wala pang 2 segundo, mahigit 100 suntok na ang narating ni George kay Levi, at nakakabingi ang tunog mula rito. Ang karamihan ng tao ay nanunood ng may halong hininga, alam na ang pagpamawd ng napakalakas ay magbabawas sa sinuman sa isang hindi makilalang tambak ng tinadtad na karne. Nakakakilabot. Iyon ay talagang nakakatakot. Kahit na nakakatakot, unti-unting sumili ang mga ngiti sa mukha ng lahat. Sa masasabi nila, natalo si Levi, at oras na para kumain siya ng hamak na pie. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1389. Hindi man sila kamukha nito, bawat suntok ni George kay Levi ay may lakas na halos 100 tonelada. Isang suntok lang ang kailangan para hatiin ang mga bundok at ibagsak ang mga skyscraper. Ang mas nakakatakot ay nasuntok ni George si Levi ng mahigit 1,000 beses sa loob lamang ng maikling panahon. Maliwanag na kung mas malakas ang mga mandirigma, mas pinapaboran nila ang paggamit ng mga simpleng pamamaraan upang harapin ang kanilang mga kaaway. Tulad ng kung paano walang magarbong tungkol sa mga suntok ni George, ngunit sila rin ang may pinakamaraming lakas. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagtanong sa Ultimate Class Warrior at Great Family of Westford's top fighter. Ang mga tao ay patuloy na humihingal sa pagkamangha sa napakalakas na kapangyarihan ni George. Kahit na ang pinakamalakas na mandirigma ay parang mga tupa sa pagpatay kapag laban sa kanya. Kumpiyansa din si George na hindi kakayanin ni Levi ang mga suntok niya. Ilang sandali lang ay inamin na ng huli ang kanyang pagkatalo. Sigurado akong magmakaawa pa siya sa akin na kunin siya bilang aking alagad. Biglang may humalangaw-ngaw na boses. Nagkaroon ka na ba ng sapat? Oras ko na. Lahat, pati si George, ay natigilan ng marinig ang pamilyar na boses na iyon. Nang mataman siya ng realization, halos lumuwa ang mga mata ni George sa kanyang ulo. Umikot si Levi sa bilis na mas mabilis pa sa kanya. Sa sumunod na segundo, binato ni Levi ng kamao si George. Boom! Ang puwersa sa likod ng suntok na iyon ay parang kulog mula sa langit at nanginginig sa takot sa lahat. Hindi lamang ito napakabilis ng kidlat, ngunit ito ay damapo din sa mukha ni George, na nagpalipad sa kanya sa himpapawid. Basag! Bago pa man makapag-react si George, nontog na si George sa pader at napaimbed doon. Ang matinding puwersa ay nagdulot ng mahaba at sumasanga na mga bitin na lumitaw sa dingding na parang sapot ng gagamba. Ang sumunod ay lubos na katahimikan habang ang lahat ay nakatingin sa gulat na hindi makapaniwala. Walang makapaniwala na ang kailangan lang ay isang suntok mula kay Levi para mapalipad si George sa isang pader. Ang mas nakakatakot ay ginamit ni George ang lahat ng kanyang kapangyarihan para ilihis ang puwersa mula sa suntok ni Levi. Kung hindi, patay na siya ngayon. Nagningning ang mga mata ni George sa gulat at takot. Kahit siya ay hindi moari kung ano ang nagawa ni Levi. Isang bagay ang sigurado, masyadong makapangyarihan si Levi. Matapos mabuhay at lumaban sa loob ng napakaraming taon, maliban sa 5 dragons ng Erudia at ilang mailap na manlalaban mula sa iba pang mahusay na pamilya, walang ibang nakalaban ni George. At isipin na ito ay isang binata na bumangon sa okasyon. Unti-unting nawala ng malay ang iba dahil sa kawalan ng paniwala sa lahat ng ito. Ano? Ang tinutukoy manlalaban ng Great Family of Westford ay lumipad pagkatapos makakuha ng isang suntok. Paano ito posible? Sa gitna ng kinakabahang bulungan, tanging ang North Sky Lord lang ang may ngiti sa kanyang mukha. Umiling si Levi at nginisyan si George. Iyan lang ba? Ang pagpapakita ng pagmamataas ni Levi ay nakakainis pa rin para sa lahat, ngunit ngayon ay alam na nila na mayroon siyang dahilan para sa pagiging masungit. Una, kahit na matapos ang libu-libong suntok ni George, nanatiling hindi nasaktan si Levi. Ang mga kamao ni George ay sapat na malakas upang sirain ang mga gusali, ngunit ang mga suntok na ibinato niya kay Levi ay hindi man lang nag-iwan ng gasgas. Iyon lang ay sapat na para kiligin ang mga tao. Pangalawa, nagawa pang gumanti ni Levi. At isang suntok lang ang kailangan para saktan si George.
Hindi ka panipaniwala na nakayanan ni Levi ang hindi mabilang na mga suntok mula kay George, ngunit hindi man lang nakayanan ni George ang bigat ng isa mula kay Levi, lalagyan ng nobela. Sa kabila ng maikling tugon, ang mga salita ni Levi ay nagpapadala ng isang alon ng galit na bumagsak kay George. Boom! Naglabas ng puot si George habang tinitigan niya ng masama si Levi at pinagputol-putol ang pader sa paligid niya. Kawili-wili kang binata, ngunit ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Sa pagpapadala ni George ng kanyang galit at lakas, ang kapaligiran sa kanilang paligid ay nagsimulang magbago ng husto. Nagkaroon ng malakas na hangin sa paligid, at ang temperatura ay agad na bumaba, nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng bawat nanonood. Habang umiikot ang hangin sa paligid niya, dahan-daang naglakad si George papunta kay Levi. Ang nakakatakot na aura na ibinigay niya ay napakalaki na ang lahat ay nakaramdam ng inis dahil dito. Sa kaibuturan, alam nilang lahat na ang mga bagay ay malapit nang maging mas nakakatakot. Ibilang mong maswerte ka, binata. Malapit mo nang masaksihan ang pinakamakapangyarihang pamamaraan mula sa Great Family of Westford. Malamig na sabi ni George. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1390. Halos isang siglo na ang nakalipas mula noong huling gumamit si George ng pinakamakapangyarihang pamamaraan mula sa Great Family of Westford. Iyon ay dahil wala siyang pagkakataon o dahilan para gamitin ito hanggang sa dumating si Levi. Habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, hindi mabilang na mga bagyo ang nagsimulang umikot sa ibabaw ng kanyang palad. Si George ay naging napakalakas na madali niyang manipulahin ang mga elemento. Hangin man, apoy, tubig, o kuryente, kaya niyang kontrolin ang mga ito at gawing paraan ng pag-atake. Ang mas nakakatakot ay kung paano dahan-daang naging iba't ibang maliliit na sikretong armas ang mga bagyong ito. Sa isang kisap mata, napuno na sila ni George ng buong espasyo. Ang mga sandata ay sobrang siksik kaya napalibutan si Levi mula sa bawat anggulo at bawat direksyon. Sa hitsura nito, ganap na walang puwang para makatakas. Ang tangsek ay bahagi ng Great Family of Westford, at ang kanilang pinakamatibay na suit ay nasa mga lihim na armas at mga bitay. Sa isang taong kasing lakas ni George, matagal na niyang pinagsama ang kanyang martial arts sa kanyang kaalaman sa mga lihim na armas. Ang mga lihim na armas na ginawa mula sa mga agos ng hangin ay mas nakamamatay kaysa sa mga gawa sa metal o kahit na mga bala. Dahil dito, hindi isang pagmamalabos na sabihin sa ganitong paraan lamang, maaaring pumatay si George ng mahigit 100,000 tao sa anumang larangan ng digmaan. Ito ay tiyak na dahil dito na si George ay sinabi na magagawang ibagsak ang buong bansa sa isang iglap. Sa gayong hilaw na lakas, hindi katakataka na ito ang sinasabing pinakamakapangyarihang pamamaraan sa Great Family of Westford. Oras na para mawala ka. Sigaw ni George. Whoosh, whoosh, whoosh. Sa isang iglap, lahat ng lihim na sandata ay lumipad papunta kay Levi na parang ulan na bumabato sa kanya. Bilang isang magaspang na pagtatantya, mayroong hindi bababa sa 10,000 mga lihim na armas na nagpaputok kay Levi. Ang pag-iisip tungkol dito ay sapat na upang gawing halaya ang mga binti ng sinuman. Boom, boom, boom. Hindi nagtagal, ang lugar kung saan nakatayo si Levi ay nawasak sa lupa. Ang bawat pagpapaputok ng isang lihim na sandata ay nagresulta sa isang pagsabog sa pakikipag-ugnay. Dahil dito, hindi nagtagal ay lumubog ang pundasyon sa harap ng manor. Kung hindi lang napigilan ni George ang sarili ay madali niyang nasira ang buong compound. Sa kabila ng hindi mabilang na mga lihim na sandata na pinaputok sa kanya, mahinahong hinarang ni Levi ang mga ito ng kanyang mga braso at dahan-daang humakbang papunta kay George. Si Levi ay nag-activate ng isang layer ng kalasag sa paligid niya, na ginawa niyang hindi masasaktan sa mga pag-atake. Gaano man kalakas ang mga lihim na sandata na iyon, wala silang silbi laban sa kanya. Ginamit ni George ang kanyang mga diskarte, at sinalungat ni Levi ang kanyang sarili. Ito ay isang pamamaraan na natutunan ni Levi habang nasa isip, at ang lakas ng pagtatanggol nito ay nakakagulat. Ano ito? Hindi makapaniwalang ungol ni George. Galit na ba si Levi? Wala ba siyang pakialam sa mga armas? Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto ni George na mga armas ay ganap na hindi laban kay Levi. Paano ito posible?
Bago pa mabawi ni George ang kanyang kalmado, lumitaw na si Levi sa kanyang harapan. Boom! Sa paghatid ni Levi ng isa pang malakas na suntok, dumura si George ng dugo habang lumilipad siya sa malayo. Pumalakpak, bumagsak si George sa sahig, hindi na makabangon. Ang unang suntok ay sapat na masama, ngunit ang pangalawa ay mas malala pa, at naabot ni George ang kanyang limitasyon. Puno ng takot at gulat ang kanyang tingin habang nakatitig kay Levi. Masyadong nakakatakot ang binatang ito. Lumingon si George kay Thierry at sumigaw, "Thierry, mali lahat ng impormasyon mo. Ang lalaking ito ay hindi ang kahalili sa Five Dragons of Erudia. Mas makapangyarihan pa siya sa kanila." "Ano?" bulong ni Thierry bago nawala ng ulirat sa sobrang pagkabigla. "Hindi sapat ang isang suntok, ngunit sa palagay ko dapat gawin ito ng dalawa." Nakangiting sabi ni Levi. "Gayunpaman, aaminin kong maganda ka. Bakit hindi ka magtrabaho para sa akin?" Natigilan si George at tumingin kay Levi nang may pagtatanong, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanya. Saglit na nag-isip si Levi habang tumawa, "How about this then? Papalitan ko ang Great Family of Westford. May tumututol ba? Lalagyan ng nobela." Nang makitang bumagsak ang kanyang tingin sa kanila, si Judy at ang iba pa ay hindi nang ahas na sumilip. Maging si Thierry, nakakadating lang, ay walang kibo. Kahit na hindi nagustuhan ni George ang ideya, wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Kung tutuusin, natalo siya kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1391. Biglang naalala ni Judy ang sinabi noon ni Levi tungkol sa pagsali niya sa Great Family of Westford. Simple lang ang kalagayan niya. Kung siya ay sasali, siya ang magiging ulo ng pamilya. Tanghali, kinukutya ni na Judy at Thierry ang kanyang kapangahasan. Ngunit ngayon, natupad ang hiling ni Levi. Malapit na siyang maging pinuno ng Great Family of Westford. Kung may tumututol man, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. I'll let my fists do the talking, natatawang sabi ni Levi. Biglang natauhan si George, Are you the Crown King? Pagkatapos ng maraming pag-iisip, isang tao lang ang naiisip niya sa mundo na may hawak ng ganoong kalaking kapangyarihan. Nagdulot ng takot ang Crown King kahit nasa puso ng apat na dakilang pamilya. Ano? Ang Crown King? Nauutol na sabi ni Thierry, gulat na gulat. Bakit hindi ko naisip ang posibilidad na ito? Ang Crown King ay ang tanging isa sa mundo na may ganoong kalaking kapangyarihan. Paano ko nakalimutan iyon? Ang Crown King, bulong ni Judy. Pangalan iyon na kinatatakutan ng apat na dakilang pamilya, at ngayon, may posibilidad na silang lahat ay nasa kanyang harapan. Oo, ako ito. Buti na lang matalino ka. Tawa ng tawa si Levi habang pinapaikot-ikot ang singsing sa daliri niya. Isa itong singsing na agad nakilala ng lahat, ang Dragon Ring. Si George ay nagmamadaling lumuhad sa harap ni Levi at sumigaw, "Ako, si George Langston, ay nais na maglingkod sa Crown King." Dahil sa pagkakakilanlan at kapangyarihan ni Levi, si George ay ganap na sumuko. Napakalaking pagpapala para kay Erudia na magkaroon ng isa pang mandirigma na kapantay ng 5 dragons. Kahit anong pag-aatubili ni Thierry, sa huli ay sumuko siya at napaluhod. Ako, si Thierry Langston, ay nais na maglingkod sa Crown King. Mula ngayon, ikaw na ang master ng Great Family of Westford. Nakikita kung paano kahit na sina George at Thierry ay nangako ng katapatan kay Levi, sumunod si Judy at ang iba pa. Kami rin, nais na maglingkod sa Crown King. Nang walang sino mang nang ahas na hamarang sa kanyang paraan, si Levi ay opisyal na naging master ng Great Family of Westford. Magaling. Dahil sa kung gaano kalakas ang dakilang pamilya ng Westford, mas dapat nating gawin ang ating bahagi para kay Erudia. Laking tuwa ni Levi sa kinalabasan, kahit na hindi niya ito naisip na solusyon noon. Pagkatapos lamang makilala si George ay nakuha ni Levi ang ideya para dito. Kung makokontrol niya ang puwersang tulad ng Great Family of Westford, tiyak na makikinabang dito ang buong Erudia, lalagyan ng nobela. Parito, sa kanyang bagong tuklas na katanggap-tanggap, bukod sa nagagawa ni Levi ang tahimik na puwersa. Sa libu-libong taon sa kanilang kasaysayan, hindi lamang makapagbibigay ang Great Family of Westford ng mas maraming firepower, ngunit mayroon din silang maraming impormasyon at kaalaman.
Ang ilan sa impormasyong iyon ay napakamahal na imposibleng makakuha ng kaalaman tungkol dito maliban kung ang isa ay bahagi ng pamilya. Dahil ako na ngayon ang iyong Panginoon, humanda ka sa pagtanggap ng iyong mga order. Utos ni Levi. Agad na napalingon ang lahat kay Levi at nakikinig ng mabuti. Una, ako bilang pinuno ng Great Family ng Westford ay kailangang itago. Hayaang isipin ng iba na nasa ilalim ako ng iyong kontrol. Pangalawa, ibigay sa akin ang mga pangalan at impormasyon ng bawat miyembro ng Great Family of Westford. Simple lang ang intensyon ni Levi. Nais niyang tiyakin na walang mga taksil ni Erodia ang nagtatago sa Great Family of Westford. Kasabay nito, nais din niyang ganap na kontrolin ang organisasyon. Pangatlo, lihim kong gagamitin ang iniaalok ng Great Family of Westford. Walang magtatanong sa aking mga aksyon. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang utos ko. Tumingin sa paligid para masiguradong nakikinig pa rin sa kanya ang lahat, nagpatuloy si Levi. Pang-apat, bigyan mo ako ng kalahati ng mga potion at race eta na taglay ng Great Family of Westford. Gusto kong gamitin ang mga ito. Panghuli, ibigay ang lahat ng mga diskarte, mga lihim na armas, at mga kasanayan din. Ang huling dalawang higit na Levi ay sa lahat para sa palakasin ang mga sundalo ni Erodia upang sila ay maging isang mas kakilakilabot na presensya sa anumang larangan ng digmaan. Sabay-sabay na tumango ang lahat. Naiintindihan. Naturally, wala sa kanila ang anumang oras. Muli namang ibinaling ni Levi ang atensyon kay George. Bakit hindi ka lumabas sa pag-iisa, George? Gagawin nating magkasama ang magagandang bagay. Lahat tama. Susundan kita. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1392. Ang unang dahilan kung bakit napagdesisyonan ni George na sundan si Levi ay lubos siyang nabigla sa husay ng huli. Ang pangalawang dahilan ay gusto niyang makita kung hanggang saan ang mararating ni Levi. Para naman kay Levi, ang dahilan kung bakit gusto niyang sumama sa kanya si George ay kahit na mas mahina ang huli kaysa sa kanya, si George ay talagang nasa kanyang sariling liga sa mga tuntunin ng pagtatrabaho. Sa kanyang paligid, ang mga bagay ay magiging mas madaling makamit. Huwag kang masyadong malungkot, lahat. Lahat kayo ay nag-aambag kay Erodia. Tatandaan kayong lahat ni Erodia. Sa pananalig lang matutuklasan mo ang layunin ng buhay, sabi ni Levi habang pinagmamasdan ang mga tao. Nang tumingin sa kanya na may pag-aalinlangan, nagtanong si Thierry, Guro, ano ang susunod kong gagawin? Ngumiti si Levi. Wala kang kailangang gawin. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Umaasa pa rin siya na protektahan ni Thierry si Zoe. Siya at si Forlivia ay magiging ligtas sa kanila. Naiintindihan. Tumanggo si Thierry. Sa sandaling iyon, kinurot ni Judy si Thierry, na mabilis na nagtanong, Crown King, pwede ko bang malaman kung kasal ka na? Napakamot ng ulo si Levi. Mukhang hindi pa niya alam ang identity ko. Oo, may anak pa nga ako ngayon sagot niya. Ano, may anak ka pa ba? Parehong natigilan sina Thierry at Judy. Noong una, hiniling ni Judy na maging asawa niya ito, ngunit naging asawa na niya ito. Kung ganoon, alis muna kami, Master. Dahil doon, umalis si Thierry at ang iba, habang si George ay nanatili kay Levi. Bumalik sa tirahan ng pamilya Lopez, tulala si Cora at iba pa. Ano ang nangyayari? Nang umalis si Thierry at ang iba pa, napuno sila ng pananabik at kasiyahan, na sinasabing tiyak na sasali ang misteryosong lalaki sa Great Family of Westford. Bagamat dapat ay masaya sila, bakit parang nanlumo sila pagkabalik? Ano ang nangyayari? Thierry, pati si George pumunta. Hindi ba sumali ang lalaki sa Great Family of Westford? Nagtatakang tanong ni Cora, lalagyan ng nobela. Bumantong hininga si Thierry at sinabing, ginawa niya, ngunit. Pero ano? Tanong niya. Ikanaway ni Thierry ang kanyang mga kamay. Lahat ay maayos. Ito ay kumpidensyal. Hindi ko masabi sa kanila na hindi lang siya sumali, kundi naging master din siya ng Great Family of Westford. Sobrang lungkot din ang naramdaman ni Judy. Maliban sa pagiging depressed sa ikinalungkot ng lahat, nakaramdam siya ng sama ng loob na may asawa na si Levi. Anong problema kay MS? Langston. Tanong ni Sean and the rest. Wala kang pakialam. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Sa totoo lang, mababa ang tingin ni Judy sa mga pamilyang Lopez at Black.
Siyempre, Ms. Langston. Ang kanilang kasalukuyang gawain ay gumawa ng isang pamamaraan upang makuha ang mahiwagang gamot mula kay Levi. Ilang araw na silang nagpaplano at naghahanda ng magsimula kay Emma. Gamit si Emma, pipilitin nila si Levi na iabot sa kanila ang gamot. Mabilis na tinipon ni Cora ang lahat. Nakita mo naman ang nangyari ngayon, di ba? Mukhang bad mood si Thierry kaya malamang may nangyari. Kung nakuha mo ang mahiwagang gamot mula kay Levi at ibinigay ito kay Thierry, tiyak na matutuwa siya. Malamang nagagantimpalaan pa niya kayong lahat. Tiyak na uunlad ang mga Lopez at Black na pamilya sa mga susunod na siglo, paalala niya. Nang marinig nila iyon ay nagningning ang kanilang mga mata. Ito ay isang gintong pagkakataon. Dahil masama ang pakiramdam ngayon ni Thierry, tiyak na matutuwa siyang makita ang gamot. Kung mangyayari iyon, magiging maliwanag ang ating kinabukasan. Hindi nila inaasahan na ang mahusay na pamilya ng Westford, na pinagsisikapan nilang paboran, ay nasa ilalim na ni Levi, control. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1393. Sa huli, si Levi ang tutulong sa kanilang umunlad, hindi ang iba. Ang 3 buwang panahon ay naging isang biro. Ang Great Family of Westford ay nagtatag ng isang restraining order na nagbabawal kay Levi na makipagkita sa kanyang asawa at anak na babae. Gayunpaman, ngayon, siya ay naging master ng Great Family of Westford. Dahil dito, isang kalokohang paniwala na pipigilan ni Levi ang kanyang sarili na makita ang kanyang pamilya. Sabi nga, hindi pa naiisip ni Levi ang tungkol dito. Matapos maging master ng Great Family of Westford, lahat ng problema ay madaling malutas. Huwag kang mag-alala, Cora. Siguradong ibibigay namin kay Thierry ang gamot bukas. Garantisadong Meredith. Kinailangan nilang abutin ang gintong pagkakataon. Pagkaalis nila ay nagsimula na silang kumilos. Kahit na nag-ayos si Levi ng mga bantay para protektahan si Emma, siguradong hindi niya tatanggihan si Meredith at iba pa dahil ginawa nilang dahilan si Forlavia. Kaya naman, agad siyang sumugod mula Southampton patungong Northampton. Sa sandaling dumating siya, nahulog siya sa kanilang bitag. Hindi rin gaanong pinansin ang mga nagbabantay kay Emma dahil kamag-anak niya sila kung tutuusin. Lingid sa kanilang kaalaman, si Emma ay hindi na malayang nakontrol ang mga kamag-anak na ito. Anong ginagawa mo? Di ba sabi mo pumunta ako dito para bisitahin si Evie? Gulat na tinitigan ni Emma ang lahat. Huwag kang mag-alala, wala tayong gagawin. Papalitan na lang namin kayo ng gamot ni Levi, nakangiting paniniguro ni Logan. Naintindihan naman agad ni Emma ang nangyayari. Kung tutuusin, alam niyang nakakuha si Levi ng gantimpala. Hindi mo ba nakikita ang iyong mga aksyon na kasuklam-suklam? Galit na sambit ni Emma habang nakatitig sa kanyang mga tinatawag na kamag-anak. Paanong kasuklam-suklam? Matatandaan kami ni Levi, kaya dapat niyang bigyan kami ng gamot. Oo, napakawalang galang niya sa mga nakatatanda. How dare siyang mag-imbak ng ganyang gamot? Lahat ay napabulalas ng may pagmamatuwid sa sarili. Gayunpaman, galit na sinaway ni Emma, iyan ang gantimpala ni Levi. May karapatan siyang magpasya kung paano niya ito ipamahagi. Walang makakagawa ng desisyon sa ngalan niya. Well, magdedesisyon tayo para sa kanya ngayon. Gusto kong makita kung mas gusto niya ang mahiwagang gamot o ang kanyang ina. Dahil determinado si Meredith at ang iba pa, natural na hindi sila titigil. Tara na at hanapin natin si Levi ngayon. Nang aalis na ang lahat ay nabangga nila si Zoe. Anong ginagawa mo? Tinitigan niya sila. Sino ang nag-leak ng plano? Matigas na sigaw ni Meredith, lalagyan ng nobela. Paano nalaman ni Zoe? Wala itong kinalaman sa iyo, Zoe. Umalis ka kaagad at itigil ang paghadlang sa amin. Sigaw ni Jenny. Hindi. Sa akin dito, walang makakabuli kay nanay, gulat na sagot ni Zoe. Nanay. Hindi mo siya nanay, okay. Magwala ka ngayon. Galit na sambit ni Logan. Gayunpaman, determinadong tumayo si Zoe sa pasukan. Ayoko. Ang iba ay hindi nang ahas na gumawa ng malaking kaguluhan. Kung tutuusin, magiging mahirap kung malalaman ni Cora. Napakasimple lang ng goal natin, Zoe. Gusto lang naming bigyan kami ni Levi ng mahiwagang gamot para maibigay namin kay Thierry pagkatapos. Ginagawa namin ito para sa kinabukasan ng mga pamilyang Lopez at Black.
Sinabi rin ng lola mo na uunlad ang ating pamilya sa susunod na 100 taon basta't ibigay natin ang mahiwagang gamot sa kanya, sabi ng iba. Pag-isipan mong mabuti, Zoe. Ang mahiwagang gamot ay walang silbi kay Levi ngayon. Hindi ba mas mabuting ipagpalit ito sa kinabukasan ng ating dalawang pamilya? Sinubukan siyang kumbansihin ni Meredith. Talagang nag-aalangan si Zoe. Oo, isa pa, hindi talaga nasisiyahan si Thierry ngayon. Paano kung magdesisyon siyang puntiryahin tayo? Sa kasong iyon, ang mahiwagang gamot ay gaganap ng isang kritikal na papel. Pagsang-ayon ni Robert. After glaring at everyone, Zoe said, "Tama na, huwag ka na magsalita. Huwag ilagay si nanay sa isang masikip na lugar. Ako na lang ang hihingi kay Levi ng gamot." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1394. Okay, gagawa kami ng paraan. Zoe, iniisip din namin in behalf of your future with Evie. Sana ma-realize mo rin yun. Natuwa ang lahat. Sa paggawa ng hakbang ni Zoe, tiyak na magtatagumpay siya. Ang misyon na ito ay tiyak na magtatapos sa tagumpay. Tinitigan ni Zoe ang kanyang pamilya ng walang pag-asa, hindi inaasahan na gagawin nila ang ganoong bagay para lamang sa kapakanan ng mga pamilya. Masyado lang silang kasuklam-suklam. Kung maipanganak siyang muli, tiyak na ayaw niyang maging bahagi ng pamilyang Lopez at Black. Alam niya na kung hindi niya personal na haharapin ang bagay na ito, tiyak na masasaktan si Levi o Emma. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man sa kanila, napagpasyahan niya na mas mabuti para sa kanya na siya mismo ang lutisin ito. Sa manor, hindi inaasahan ni Levi na darating si Zoe. Nagulat siya, agad niyang tinanong, "Napatawad mo na ba ako, Zoe?" Malamig niyang ipinilig ang ulo. Hindi pa. Kung ganoon, bakit ka nandito? Tanong ni Levi. Nakatitig sa kanya, nag-alinlangan si Zoe ng mahabang panahon habang nag-ipon ng lakas ng loob at nagtanong, "Maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong gantimpala?" Oo naman. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling pumayag ito. Ha? Hindi mo ba itatanong kung bakit? Bumalatay sa mukha niya ang pagtataka. Ngumiti si Levi. Hindi na kailangan. Basta ikaw ang nagtatanong sa akin, hindi ko na kailangan pang malaman ang dahilan. Nakita ko. Bagamat tila kalmado si Zoe, labis siyang naantig. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Sa isang iglap, pinatawad niya si Levi. Nang hindi nagtatanong sa kanya ng dahilan, binigyan siya ng isang bagay na katumbas ng halaga ng isang buong isla o lungsod. Noong una, iniisip ni Zoe kung paano itatago sa kanya ang dahilan. Hindi niya inaasahan na ibibigay niya ito sa kanya ng ganoon kadirekta. "North, dalhin mo ang gamot," bilin ni Levi. Hindi nagtagal, dinala ito ng North Skylord. Ang gamot ay nasa loob ng isang napakaganda at espesyal na ginawang kahon na mabubuksan lamang ng isang passcode. Ipinasa ito ni Levi kay Zoe at sinabi sa kanya ang password. May masalimuot na tingin sa mukha niya habang kinukuha ang kahon. Pagkatapos makalayo ng ilang hakbang, umikot siya at sinabi kay Levi, "Hihintayin kong sunduin mo kami ni Evie pagkalipas ng 3 buwan." Napangiti si Levi dahil doon. "Huwag kang mag-alala, binabantayan ko kayong dalawa palagi." Matapos matagumpay na maibalik ni Zoe ang mahiwagang gamot, ang mga Lopez at Black na pamilya ay nasa buwan. Dumating na ang oras para sila ay umangat sa tagumpay. Napagkasundoan nilang palayain si Emma bago tuwang-tuwa si Cora. Sa pangunguna ni Cora sa kanila, pinuntahan nila si Thierry. "Thierry, mayroon silang kamangha-manghang bagay para sa iyo." Nakangiting bulas ng matandang babae. Natigilan si Thierry. "Ano yan, Ginoo? Langston, malamang narinig mo na ang mga reward na ibinigay ni Erudia sa mga babae, di ba?" Nakangiting tanong ni Meredith. Nagningning ang mga mata ni Thierry. "Ang pinag-uusapan mo ba ay ang mahiwagang gamot na makapagliligtas sa buhay ng isang tao?" Kahit na ang Great Family of Westford ay may maraming potion, naiinggit siya sa mahiwagang gamot na nilikha ng mga Dragonites. "Oo, kakahawak lang namin dito, at ibinibigay namin sa iyo ngayon." Agad na iniabot ni Robert ang kahon sa kanya. Matapos ipasok ang password, bumukas ang takip, na nagpapakita ng asol na test tube sa loob. Ito ay ang maalamat na mahiwagang gamot. Tanging ang pinakadakilang bayani ni Erudia ang karapat-dapat na magkaroon nito.
Nang makita ni Thierry ang gamot, napangiti siya. Nagustuhan niya ito kaya hindi niya kayang bitawan ito. Pagkatapos ng lahat, kailangan itong magpatuloy ng buhay, lalagyan ng nobela. Kahit sino ay magugustuhan ito. Natutuwa ako sa Reg Along ito. Malaki ang nagawa mo sa akin. Bulalas ni Thierry sabay tawa. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1395. Sabihin mo sa akin, anong reward ang gusto mo? Tanong ni Thierry habang nakatingin sa iba. Dahil regalo ang regalo, natuwa ang pamilya Lopez at Black. Masaya rin si Cora. Matapos magpalitan ng tingin sa isa't isa, sinabi ni na Harry at Meredith, Mr. Langston, hangad lang namin ang mga Lopez at Black na pamilya ay magiging bahagi ng Great Family of Westford. Mula ngayon, lahat ng ating henerasyon ay susunod na, sa dakilang pamilya ng Westford at sa bawat tagubilin mo. Ito ang nakitang hiling ng dalawang pamilya. Kung matutupad, ang mga Lopez at Black na pamilya ay hanggat sa kadakilaan. Pagkatapos ng lahat, magiging bahagi sila ng Great Family of Westford. Kusang sumang-ayon si Thierry, okay, I agree. Mula ngayon, magiging bahagi ka ng Great Family of Westford. Isang tao, ipahayag ang balita sa iba ngayon din. Talaga, salamat, Mr. Langston. Ipinangako ng mga Lopez at Black na pamilya ang aming katapatan sa iyo. Napaluhod ang mga miyembro ng pamilya Lopez at Black at lubos na nagpasalamat kay Thierry. Ngayong nagawa na ng mga elder na dalhin ang kanilang pamilya sa rurok ng tagumpay, natupad na ang pinakadakilang hangarin nila. Ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nasayang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hinayla ni Judy si Thierry. Anong problema, Judy? Tanong niya. Lolo, huwag tayong magmadaling magdesisyon, kailangan nating simulan alang ito, payo niya. Galit na sumigaw si Thierry, ano? Hindi lang ba ako makakapagdesisyon sa ganoong maliit na bagay? Nagpanik si Judy. Lolo, nakalimutan mo na ba ang kasalukuyang sitwasyon na kinakaharap ng Great Family of Westford? Nanginig ang katawan ni Thierry nang makarating sa nakakagulat na revelasyon. Tama siya. Hindi na ako ang master ng Great Family of Westford. Kahit na ito ay ngunit isang maliit na bagay, kailangan ko pa ring ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Tinapik ni Thierry ang kanyang noo at napabulalas, nakalimutan ko. Teka, wag mo pa i-announce. Kailangan muna nating pag-usapan ang tungkol sa pagsali ng mga Lopez at Black na pamilya sa Great Family of Westford ng husto. Ha? Ang biglaang pagbabago ng isip ni Thierry ay nagulat sa pamilya Lopez at Black, kasama na si Cora. Pero ngayon lang pumayag si Thierry. Bakit biglang nagbago ang isip niya? Sa tono ni Judy, parang hindi niya kayang magdesisyon ngayon. Ano ang nangyayari? Pati si Cora ay curious din. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay dapat na isang piraso ng cake para kay Thierry na hawakan. Kaya naman, walang dahilan para pag-usapan niya ito ng husto. Lingid sa kanilang kaalaman, ang master ng Great Family of Westford ay si Levi na ngayon. Dahil dito, ang desisyon ay hindi para kay Thierry ang gumawa. Anong problema, Thierry? Mabilis na tanong ni Cora. Kung hindi niya matupad ang kanyang pangako, ito ay magiging kahihiyan para sa kanya at sa Great Family of Westford. Huwag ka nang magtanong. It's none of your business. Galit na umalis si Thierry kasama si Judy sa likod niya, naiwan ang mga pamilyang Lopez at Black. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, ganap na walang alam sa mga nangyayari. Anong nangyayari, Cora? Sinaktan ba natin si Mr. Langston? Tanong ni Meredith. Paliwanag ni Cora, hindi. Maraming sinaunang pamilya at paksayon sa loob ng Great Family of Westford, kaya maraming mahigpit na sundin ang dapat sundin. Natural lang na dapat magsagawa ng assessment bago makasali ang iyong mga pamilya. Ang mga matanda at maaaring maging bahagi ng Great Family of Westford. Kaya, malamang na pinag-usapan ito ni Thierry sa iba. Ang sinabi ni Cora ay talagang random na dahilan kung bakit naisip niya. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari. Lolo, sa tingin ko dapat natin itong pag-usapan sa kanya. Kapag nalaman niya at sinisisi niya tayo, magulo, paalala ni Judy nang makarating sila sa isang liblib na lugar. Sige, hanapin natin siya ngayon. Dahil determinado si Thierry na tanggapin ang gamot,
kinailangan niyang pumayag sa pagpasok ng pamilya Lopez at Black. Kung hindi, siya ay lubos na mapahiya. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1396. Ha? Bakit ka nandito? Napatingin si Levi sa kanila. Napakaabala ng araw ngayon. Pumupunta ang lahat dito. Sir, kailangan kong pag-usapan sa iyo ang tungkol sa Great Family of Westford, nakangiting sabi ni Thierry. Magsalita ka. Pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, nagpatuloy si Thierry. Sir, gusto kong payagan ang pamilya Lopez mula sa Northampton at ang pamilyang Black mula sa South City na sumali sa Great Family of Westford. Ano ang iyong opinyon dyan? Dagdag pa ni Judy, Sir, maliit na bagay lang talaga. Gayunpaman, dahil ikaw na ngayon ang Panginoon ng Great Family of Westford, hawak mo ang pangwakas na desisyon. Ipinahayag niya ang kanyang paggalang kay Levi. Ang mga Lopez at Black na pamilya. Bakit sila dapat sumali? Sa pagkakaalam ko, hindi sila qualified. At least, dapat sila ay isang sinaunang pamilya para makasali, di ba? Tanong ni Levi na parang naiintriga. Well, natigilan si Thierry. Sasabihin ko ba sa kanya ang tungkol sa gamot? Magsalita ka. Nang mapansin ang isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito, malamig na sumigaw si Levi sa kanya. Agad namang natakot si Thierry. Oo, sir. Sa totoo lang, binigyan ako ng mga Lopez at Black na pamilya ng gamot na ibinigay sa mga bayani ng Herodia kamakailan. Dahil kinuha ko ito, sumang-ayon akong hayaan ang kanilang mga pamilya na sumali sa Great Family of Westford. Tapat niyang inamin. Kaya kinuha ni Zoe ang gamot para ibigay kay Thierry. Paano pa sila makakagawa ng ganoong plano? Nagalit agad si Levi. Isang malamig na tingin ang kumikinang sa kanyang mga mata habang siya ay umungol, ang kabastusan. Ano ang nagawa mo para kay Herodia? How dare you take the medicine? Hinampis niya ng malakas ang mesa, natakot si Thierry kaya napaluhod siya. Nakatayo sa tabi ni Levi, sumulyap si George kay Thierry at napabuntong hininga. Bakit ang tanga mo? Lalagyan ng nobela. Anong karapatan mong kunin ito? Sigaw ni Levi. Agad namang paliwanag ni Judy, hindi po ito ang iniisip mo, sir. Binigay ito ng mga Lopez at Black na pamilya sa amin. Walang paraan na maglakas loob tayong kunin ito para sa atin. Galit na sumigaw si George, ibigay mo na ang gamot. Sa sobrang takot ni Thierry ay mabilis niyang dinala ang kahon kay Levi. North, kunin mo. Ngumisi si Levi. Matapos ang lahat ng nangyari, ibinalik pa rin sa kanyang mga kamay ang gamot. Tandaan, huwag hawakan ang anumang bagay na hindi sa iyo, babala ni Levi. Naiintindihan. Aalis din tayo ngayon. Naghanda si Thierry at ang iba pa na umalis. Maghintay. Opo, Ginoo. Napatingin ang lahat sa kanya. Iningatan ko ang gamot, ngunit dapat mong sabihin sa mga pamilyang Lopez at Black na iniingatan mo ito. At saka, papayag akong pasukin sila sa Great Family of Westford, sabi ni Levi. Baka sa mukha ni Thierry ang pagkatuwa dahil doon. Naiintindihan. Bagamat hindi niya nakuha ang gamot, nagawa niyang iligtas ang sarili mula sa kahihiyan sa harap ng pamilya Lopez at Black. Matapos bumalik sa tirahan ng pamilya Lopez, inihayag ni Thierry na maaaring sumali ang dalawang pamilya. Ang mga miyembro ng pamilya Lopez at Black ay nilamon ng lubos na tuwa. Noong panahong iyon, maaari lamang silang umasa sa nakaraan ng Great Family of Westford. Ngayon, opisyal na silang naging isa sa kanila. Mula ngayon, wala na silang hahanapin na dumaan sa Herodia. Sila ay bumaril hanggang sa hanay ng mga sinaunang pamilya. Kahit na nabangga nila ang angkan ng garrison sa Oakland City, masasample lang sila ng walang pagpigil. Agad na kumalat ang balita, dahilan para magkagulo ang buong Herodia. Ang Great Family of Westford ay ang pinakaaktibo sa mga nakatagong puwersa. Ngayon, pinayagan nila ang dalawang malalaking pamilya na sumali sa kanilang hanay. Kasabay nito, bumisita ang mga mayayamang elite sa Northampton at mga kalapit na lugar upang batiin ang mga Lopez at Black na pamilya. Mukhang dapat nating pasalamatan si Levi para dito. Tara na at magpasalamat tayo sa kanya ha. Mungkahi ni Sean. Nagtungo ang lahat sa tirahan ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1397. Tumigil ka. Anong ginagawa mo dito?
Pagdating nila sa entrance ng manor ay may nakabantay dito. Ang taong iyon ay walang iba kundi si George. Dahil wala siyang natanggap na anumang gawain mula kay Levi, nagsisilbi na siya ngayon bilang security guard. Wow! Nag-hire ba si Levi ng middle-aged na lalaki para maging bodyguard niya? Maaari bang magbantay ng bahay ang isang kasing mahina niya? Panunuyan ni Sean and the rest nang makita nila si George. Dahil hindi pa nila nakikilala si George, hindi nila ito kilala. Hoy, matandang lalaki, ikaw ba ay isang bodyguard na inupahan ni Levi? Tanong ni Logan. Hahaha, lalagyan ng nobela. Nagtawanan ang lahat. Nang itago ni George ang kanyang nakaka-intimidate na aura, para siyang maamo at madaling pakisamahan. Kung tutusin, mukha pa nga siyang mahina. Kung pipilitin naming pumasok, mapipigilan mo ba kami? Panunuyan ni Sean, sinusubukang takutin si George. Kung alam niyang halos 200 taong gulang na ang maamo nitong nasa katanghaliang gulang, baka himatayan siya sa gulat. Higit na nakakatakot, kayang-kaya siyang durugan ni George sa isang suntok. Sa katunayan, hindi kailanman akalain ni Sean na siya ang pinakamagaling na manlalaban sa Great Family of Westford. Napakalakas niya kaya kahit si Thierry ay kinailangan siyang tawagin ng may paggalang bilang master. Mga walang hiya, may death wish ka ba? Magagalit na sana si George nang may tumunog, papasukin sila. Noon lamang itinago ni George ang kanyang layunin sa pagpatay at pinayagan ang grupo na makapasok. Pagtingin sa lahat, ngumiti si Levi. Nandito ka ba para magpakitang gilas? Mukhang alam mo na. Well, alam na ng lahat kay Herodia na ang mga Lopez at Black na pamilya ay bahagi na ngayon ng 4 great families. Napakalakas namin kahit ang angkan ng garrison mula sa Oakland City ay mas mababa sa amin. Levi, wala ka man lang karapatang makipag-usap sa amin, pagmamalaki ni Sean at ng iba pa. Lahat sila ay kumilos ng mataas at makapangyarihan na parang sila ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Levi, inaasahan mo na bang darating ang araw na ito? We've been truly superior people, while you still remain a nobody, panunuyan ni Jenny. Tumawa si Logan. Hindi ba napaka-unpredictable ng buhay? Sa isang kisap mata, naging bahagi na tayo ng 4 na mahusay na pamilya. Hindi ka ba naasar? Kung saan, kailangan naming magpasalamat sa iyo. Ang iyong gamot ay talagang nakakatulong sa aming pamilya na umangat sa tuktok. Maraming salamat. Nagpasalamat ang lahat kay Levi ng bongga. Bilang, ngumiti si Levi at sinabing, ako ang tumulong sa iyo na sumali sa Great Family of Westford. Nag-iisang tinulungan kitang mag-shoot hanggang sa rurok ng tagumpay, ngunit dapat mong tandaan ito, kaya kong gawin. Mahulog ka sa iyong pagkamatay ng kasing dali ng matutulungan magtagumpay. Pagkasabi niya nun, nagtawanan ang lahat. Tawa sila ng tawa na halos hindi na sila makatayo ng tuwid. Kung may ibang nagsabi niyan, baka mapaniwalaan nila ito. Gayunpaman, dahil si Levi ang nagsabi niyan, imposibleng maniwala sila sa kanya. Pagkatapos ng lahat, wala siyang kinalaman sa Great Family of Westford. Imposibleng siya ang pumayag na pasukin ang kanilang pamilya sa hanay ng Great Family of Westford. Higit pa rito, wala sa posisyon si Levi para sabihin kay Thierry kung ano ang gagawin. Levi, nasisiraan ka na yata ng bait. Nawawala na ang iyong pagmamayabang. Bakit hindi mo na lang sasabihin sa iyo ang Great Family of Westford? Sigaw ni Jenny kay Levi. Tumawa si Levi at sinabing, tama ka. Ang Great Family of Westford ay akin nga. Puff, kaagad pagkatapos niyang magsalita, insulto siya ng lahat. Nakakahiya ka. Paano ka magiging matapang para sabihin na sa iyo ang Great Family of Westford? Sigaw ni Sean at ng iba pa. Galit na galit sila. Nang mapansin ni George ang nangyayari, sumigaw siya, tama siya. Siya ang master ng Great Family of Westford. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1398. Dahil ako ay zip mo. Walang karapatang magsalita dito ang isang lingkod na tulad mo. Itutuloy na sana ni George ang kanyang tanong ng diretsong putol ni Sean, lalagyan ng nobela. Ako, natigilan si George. Sa Great Family of Westford, siya ay pinahahalagahan. Kahit si Thierry ay hindi nang ahas na tumanggi sa kanya. Gayunpaman, pinapagalitan siya ngayon ng isang grupo ng mga hamak na brats. Tumigil ka sa pagsasalita at mawala ka.
Naiinip na saway ni Logan at ng iba pa. Ako, si George ay nasa bingit ng pamumulaklak ng kanyang pang-itaas. Sa sandaling lumabas siya sa pag-iisa, binugbog siya ni Levi. Gayunpaman, iyon ay isang pagkatalo na lubos niyang tinatanggap. Gayunpaman, hindi niya kailanman matitiis ang mga mahihinang ito na nananakot sa kanya. Levi, kung gagamitin mo ang Great Family of Westford para manloko ng iba, papatayin ka namin. Oo, kapag may narinig pa akong ganyan, bubugbugin kita tuwing nakikita kita. Umalis sila ng mayabang pagkatapos noon. Nang madaanan nila si George, pinagsabihan nila, "Hoy, matanda, tandaan mo ang iyong posisyon. Huwag kang magbubuga ng kalokohan sa palabas o talagang tuturuan kita ng leksyon, okay?" Tinaas ni Sean ang kanyang mga kamao na nakakatakot. Noon, pakiramdam ni George ay sisabog siya sa galit. Hindi siya makapaniwala na pinahiya siya ng isang grupo ng mga brats. Kumalma ka. Magkakaroon ka ng maraming pagkakataon para turuan sila ng leksyon sa hinaharap, nakangiting sabi ni Levi. Pagkaalis ni Sean at ng iba pa, dumating si West Skylord. Wala na bang balita? Logically speaking, they should have made a move after so long, tanong ni Levi. Nakuha na namin ang isang snippet ng tawag ni Prince William sa isang misteryosong tao mula kay Erodia. Kahit maliit na part lang, we can still deduce na they're going to make a move, sagot ni West Skylord. Ngumisi si Levi. Alam kong mag-aaklas sila. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, sa wakas ay magpapakita na rin sila. Plano pala ni Levi na isa publiko ang mga parangal. Espesyal niyang inutusan ang mga Dragonites na ilabas ang listahan. Ang dahilan kung bakit tahasan nilang sinabi kung sino ang ginantimpalaan ng gamot ay napakasimple, gusto nilang akitin ang mga nakatagong puwersa. Nakasalalay ang lahat kung kaya nilang tiisin. Kahit na ginawa nila, gusto ni Prince William na gumawa sila ng hakbang. Ayon sa audio snippet, sinasaway sila ni Prince William mula sa Zarain para sa kanilang nakaraang dalawang pagkabigo. Iginiit niya na hindi nila makuha ang gamot kahit na ano. Pinatugtog ng West Skylord ang audio para kay Levi. Matapos itong pakinggan ay ngumiti ang huli. Sino sa palagay mo ang kanilang ita-target kung gusto nilang bawiin ang gamot? Imposibleng target nila si Benny Quinten at ang iba pa. Hindi lang may magbabantay sa kanila, malaki rin ang epekto kapag may nangyaring masama sa kanila. Para sa ibang importanteng babae, hindi man lang sila mahawakan. After thinking about it, ikaw na lang ang natitira, Master. Sinuri ng North Skylord at West Skylord ang sitwasyon. Ngumisi si Levi. Tama iyan. Kahit gaano pa nila ako imbestigahan, iisipin lang nila na isa akong katamtaman at walang kwentang tao na natanggap lang ng reward dahil sa past military merits ko. Higit pa rito, ang epekto ay magiging pinakamataas kung papatayin nila ako. Sa katunayan, hindi magkakaroon ng anumang mga epekto kaya naman, tiyak na pipiliin nilang puntiryahin ako. Napakamot ng ilong si North Skylord. Ngunit natalo na sila sa Northampton. Akala ko matatakot sila na ang Crown King ay nasa Northampton. Tumawa si Levi. Simple lang yan. Hahayaan na lang natin na lumitaw ang Crown King sa ibang lugar. Natatakot ako na hindi iyon gagana. Maglalakas loob lang silang kumilos pagkatapos makalap ng matibay na ebidensya. Halimbawa, sasalakayin nila ang Crown King para subukan ang kanyang mga kakayahan. Mahirap humanap ng taong magiging double mo. Ipinaliwanag ni West Skylord ang kanyang mga alalahanin. Sa pagkakataong iyon, napatingin si Levi kay George. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1399. Ganun ba? Wala ba tayong isa dito? Nakangiting tanong ni Levi. Nagtawanan ang North Skylord at West Skylord. Alam ng lahat mula sa The Avengers na napakalakas ng Crown King. Kung may lumitaw na peking Crown King, tiyak na pupunta ang The Avengers at magpapatunay kung siya ang tunay. Ang pamantayan ay kung gaano siya kalakas. Kung hindi siya sapat na makapangyarihan, tiyak na malalaman nilang peke siya. Noong una, inakala nila na wala silang mahahanap na kapantay ng kakayahan ni Levi. Hindi nila inasahan na si George ay isang posibleng kandidato. Hindi man niya kayang pantayan si Levi, sapat na siya para maging kapalit niya. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagtanong ng manlalaban ng Great Family of Westford. Ako, maging si George ay nabigla.
Kailangan kong magpanggap bilang Crown King. Oo, tama iyan. Ikaw. Nagpatuloy si Levi, itataguyod kita sa posisyon ng Panginoon ng Erudia sa The Calamity. Nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng pantay na katayuan bilang Four Lords. Oras na para talagang mag-ambag ka kay Erudia. Ang mga salita ni Levi ay labis na nagudyok kay George. Noong una, akala niya ay ang sari-saring usapan lang niya para kay Levi. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong kabuluhang titulo. Handa akong ibigay ang lahat para kay Erudia. Pakiramdam ni George ay bumalik siya sa nakaraan noong hindi siya matatalo. Nakaramdam siya ng matinding excitement na bumabalot sa kanya. Ang una mong misyon ay gayahin ako. Ibibigay ko sa iyo ang Dragon Mask at ang iba pang mga token, bili ni Levi. Matapos matanggap ang kanyang misyon, agad na sumugod si George sa North. Bilang Crown King, tinipon niya ang Iron Brigade, ang Azure Army, at ang Grewal Army para sa magkasanib na pagsasanay. Hindi lang iyon, pati ang mga bodyguard na inutusan ni Minka na protektahan si Levi ay umalis na rin. Ito ay mas kapaki-pakinabang para sa plano ni Levi. Kung walang tao sa paligid niya, magagawa niyang makita ang The Avengers na kumilos. Samantala, si George ay nasa isang training base sa North. Nakasuot ng Dragon Mask at may hawak ng Dragon Sword, tinitigan niya ang tatlong malalaking hukbo ng may pananakot. Sinunod niya ang lahat ng utos ni Levi. Ang natitira na lang ay ang pinagsamang pagsasanay. Bumalik si George sa base camp, habang sumunod sina Windsor, Minka, at iba pa. Labis silang nasa sabik, dahil ito ang unang pagkakataon na maging malapit sa Crown King. Gusto ni Minka na makita kung ano talaga ang hitsura niya. Mamatay ka, B*****. Sa sandaling iyon, may sumigaw sa galit. Biglang pinalibutan ng 5 bihasang mandirigma ang Crown King at sabay-sabay na inatake ito. Ang 5 mandirigma na iyon ay mas malakas kaysa sa Great Grandmaster. Sila ang mga eksperto na ipinadala ng The Avengers upang subukan ang kakayahan ng Crown King. Pagkatapos ng labanan, nasugatan silang 5. Sa huli, hindi sila nakatakas mula sa pagkakahawak ni George at lahat sila ay nahuli ng buhay. Gayunpaman, bago sila maiinom, kinagat nila ang tabletang lason na nakatago sa kanilang mga bibig at nagpakamatay, lalagyan ng nobela. Ang kanilang mga mukha sa ilalim ng kanilang mga maskara ay katulad ng dati, mga disfigure na mukha na hindi makilala. Nagulat na naman ang lahat. Gaya ng inaasahan, napakalakas ng Crown King. Siya talaga ang totoong deal. Nagulat din ang isang taong nakatago sa isang sulok, at agad silang umalis. Samantala, sa Southampton, isang grupo ng mga taong nakamaskara ang natipon. Sigurado kami na ang taong lumitaw sa North ay ang Crown King. Hindi lamang mayroon siyang 3 simbolikong bagay, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay angkop din sa kanyang pagkakakilanlan. Isang tao ang nagsabi sa kanila ng mensaheng nakuha niya mula sa North. Sige, dahil ang Crown King ay wala sa Northampton, ito ay isang ginintoang pagkakataon para sa amin na mag-strike. Dahil sa magkasanib na pagsasanay na ito, ipinadala ni Minka ang mga personal na bodyguard ni Levi sa ibang lugar. Sa pagkakataong ito, tunay na nag-iisa at walang magawa si Levi. Hindi nagtagal, tahimik na lumapit ang grupo sa Northampton. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1400. Sa North Training Base, kausap ni Minka si Windsor. Hindi mo ba naisip na may mali sa Crown King? Nagulat na sagot ni Windsor, nararamdaman mo rin. Kahit na walang kakaiba sa Crown King sa ibabaw, naglabas siya ng kakaibang vibe. Hindi ko alam kung saan ang problema, pero iniisip ko lang na may mali. Bakit hindi natin tingnan ng palihim? Noon pa man ay curious si Minka kung ano ang hitsura ng Crown King. Katulad nito, gusto rin siyang makita ni Windsor. Gayunpaman, nag-alinlangan siya. Ngunit hindi tayo maaaring manghimasok sa personal na espasyo ng Crown King. Kapag nahuli tayo, mapaparusahan tayo. Sinaman siya ng tingin ni Minka. Sige, kung hindi ka pupunta, pupunta ako. Wala nang magandang pagkakataon sa susunod. Kung ganoon, isasama kita. Sa huli, hindi napigilan ni Windsor ang kanyang pag-uusisa. Pareho silang sumilip sa pribadong teritoryo ng Crown King. Hindi man lang ito nababantayan kaya madali silang nakalapit sa kanyang tirahan. Sumilip sila sa isang maliit na bitek.
Sa sandaling iyon, hinubad ni George ang dragon mask at inihayag ang kanyang mukha. Huminga ng malalim sina Minka at Windsor, nang makita sa unang pagkakataon kung ano ang hitsura ng hari ng korona. Nagulat sila nang malaman na siya ay isang maamon na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Noong una, akala nila ay binata na siya. Sinong nandyan? Galit na sigaw ni George nang mapansing may tao sa malapit, lalagyan ng nobela. Boom! Boom! Kasabay nito, dalawang daloy ng enerhiya ang bumaril, na naging sanhi ng paglipad ni Minka at Windsor pabalik mula sa epekto. Tumalsik ang dugo sa kanilang mga bibig, ngunit nagawa pa rin nilang makatakas. Sa sandaling nalaman ni George na nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, agad niyang ipinaalam kay Levi. Kasalanan ko lahat ito. Naging pabaya siya sa pag-aakalang magiging maayos siya sa kanyang pribadong teritoryo, kaya hindi niya isinuot ang kanyang maskara. Ayos lang. Hayaan mo na. At saka, hindi pa nila nakita ang aktwal na mukha ng Crown King, nakangiting pag-assure ni Levi. Matapos makatakas mula sa kinaroroonan ni George, nagluwa ng dugo sina Minka at Windsor at mabilis na ininom ang Gayuma. Nang makabawi, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Hindi na siya binata, hindi ba't ang sabi ng chismis ay bata pa ang Crown King? Nagtatakang tanong ni Minka. Umiling si Windsor. Hindi ko talaga inaasahan yon. Galing naman siguro siya sa isa sa mga hidden forces, diba? Sa bagay, maraming experts in disguise sa Erudia. Marami sigurong sikretong organisasyon na hindi natin alam. Tinapik ni Minka ang kanyang dibdib at huminga ng mahabang buntong hininga. At least, natupad ko na ang wish ko na malaman kung ano ang itsura ng Crown King. Ngayon, mas nirerespeto ko siya. Napangiti si Windsor. Kung ang Crown King ay isang binata, hindi niya ito matatanggap. Gayunpaman, dahil ang Crown King ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mas gamaan ang pakiramdam niya. Parehong nakaramdam ng labis na kasiyahan dahil marahil sila ay unang nakaalam kung ano talaga ang hitsura ng Crown King. Samantala, hinihintay ni Levi ang pagdating ng kalaban. Sa kalagitnaan ng gabi, si Levi, na alerto pa rin, ay nakarinig ng ilang ingay. Andito na sila sa wakas. Whoosh! Kasunod ng mahinang kaluskos, may ilang nakamaskara na eksperto ang biglang lumitaw sa manor. Pumunta sila sa kwarto at pinalibutan si Levi. Levi, kung bibigyan mo kami ng gamot, ililigtas namin ang iyong buhay. Malamig na sigaw ng isa sa kanila. Anong gamot? Baka, pinag-uusapan mo ito. Tanong ni Levi na may hawak na kahon. Ha? Natigilan ang lahat noong una bago may sumigaw ng galit. Tama. Yun yung isa. Ibigay mo sa akin at ililibre kita. Oo naman. Eto na. Matagal na kitang hinintay. Ipinasa ni Levi ang kahon sa kanila, dahilan para sila ay lubos na natigilan.